Isa sa mga unang natutunan natin noong mga bata pa tayo ay ang close open. Nagsisimula ng matuto ang bata kung kaya na niyang i-close open ang mga kamay niya. Sa buhay, kailangan nating matutunan kung kailan tayo kakapit at kung kailan tayo bibitaw. Ang mga pagbasa natin sa linggong ito ay tungkol sa pagbubukas at pananatili. May kwento rin ng pagbitaw. Si Samuel, binuksan niya yung kanyang sarili sa Diyos na nais mangusap sa kanya. Makailang ulit na sinabi ni Samuel, "Narito ako, Hineni, here I am. Mangusap ka, Panginoon, ako'y nakikinig. Speak, Lord, your servant is listening." Pero bago pa man sabihin ni Samuel, "Hineni, here I am," nagsabi na ang Diyos, "Hineni, I am here for you." Sa ikalawang pagbasa, isinilarawan naman ni San Pablo ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Pinangatawanan talaga ni Jesus ang kanyang pangalang Emmanuel. Nanahan talaga siya, hindi lang sa piling natin, nanahan ng Diyos sa puso natin. May kwento sa likod ng kwento sa Ebanghelyo. Nagpapaalam na si Juan sa kanyang mga alagad kasi ipapasa na ni Juan ang kanyang mga alagad upang maging mga alagad na ni Jesus. At nung panahong iyon, malalim talaga yung ugnayan ng alagad sa kanilang guro. Sa kwentong ito, kailangan na nilang magpaalam kay Juan. Ganito naman talaga kapag sumusunod tayo kay Jesus. May mga kailangan tayong bitawan, talikuran, at iwan. Sa unang pagkakataon na magsasalita si Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, nagtanong siya. May pagka-antipatiko pa nga si Jesus. Tinanong niya yung mga alagad, "Bakit kayo nandito? Anong gusto ninyo?" Questions ignite a personal encounter. Ang mga tanong ay paanyayang makipagkapwa. At kaya nga tanong din ang sagot ng mga alagad. Tinanong nila si Jesus, "Where are you staying?" At hindi lang ito tungkol sa lugar. Ito'y tungkol sa relasyong may namamagitan. It is not only about a geographical space, but it is a state of being in relationship. Nagkaroon daw ng photo exhibit ng mga street children sa Lima, Peru. At doon daw po sa isang litrato ng isang bata, sabi doon sa caption sa ilalim, "They know that I exist, but they do not see me. They know that I exist, but they do not come to me." Istorbo lang ako para sa kanila. Sa South Africa daw, ang karaniwang pagbati sa isa't isa ay "Sawubona." Ibig sabihin, "I see you, sawubona." Marami sa mundo ang pakiramdam nila walang pakialam ang ibang tao sa kanila. They feel invisible, parang walang nakakakita sa kanila. Kaya nga raw nagiging marahas yung iba para mapansin, para sabihin, "Andito ako, pansinin niyo naman ako." Meron daw isang bata, first day of school, hinatid ni Mami sa school. Sabi daw ni Mami dun sa bata, "Ilang kiss ang gusto mong ibigay sa iyo ni Mami?" Sabi daw nung bata, 1,000 kisses, Mami. Sabi ni Mami, "Nako, hindi tayo matatapos yan.
hindi ka na makakaabot sa classes mo. Sabi nung bata, okay lang mami, kung yun lang ang paraan para hindi mo ako iiwan. Jesus looks at us with love. God has fallen deeply in love with us. Ang paanyaya ni Jesus sa mga alagad, come and see. Come and see. Makikita natin yung pagkilos sa buhay ng isang alagad matapos niyang tumugon sa tawag ni Jesus. Kailangang magbabad kay Jesus para hubugin ni Jesus. Matapos ito ay isusugo siya upang maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Mahuhubog lang tayo ni Jesus kung bababad tayo sa Kanya. Kung handa tayong mag-aksaya ng panahon kasama Niya. Sa pagbabad, manunuot yung sustansya, yung lasa ni Jesus sa ating pagkatao. Hindi ba ang tunay na nagmamahal, kahit walang salita, kahit magtitigan lang, nagkakaintindihan, kapag ka nasanay na nakababad sa isa't isa, naglalaan ng panahon sa isa't isa. Nagkakaroon ng malalim na relasyon kapag ka nagbababad, kapag nag-aaksaya ng panahon, kapag pinahihinto ang mundo para sa minamahal. Natutunan natin ito sa The Little Prince. It is only when we are willing to spend time with the beloved can a relationship grow. Kapag bumababad tayo kay Jesus, nagiging kamukha, kaamoy, at kaboses tayo ni Jesus. Napakaganda marahil nung karanasan ng mga alagad na makita si Jesus at gano'n na lang na tumatak yung una nilang pagtatagpo. Sabi ni San Juan sa kanyang kwento, it was about 4 in the afternoon. Hindi nila malilimutan yung unang pagkakataong nakatagpo nila si Jesus. Tumatak ito. Naalala ko si Monsignor J, yung formator namin sa seminaryo, nung unang taon ko sa seminaryo. Sabi niya, darating yung panahon kapag ka nahihirapan na kayo, kapag may pinagdadaanan kayo, remember your first enthusiasm. Remember your first enthusiasm. At tiyak ako, yung mga alagad na ito, binabalik-balikan nila yung karanasan ng unang pagkikita nila ni Jesus. At kay ganda ng karanasang ito, na makilala si Jesus, kaya nga si Andres nagmamadaling yayain din si Pedro, na dalhin din si Pedro na kanyang kapatid kay Jesus. Sabi ni Cardinal Advincula nung nakaraang fiesta ng Nazareno, kapag nakita na natin si Jesus at kapag nakita tayo ni Jesus, hindi natin maiiwasan na gustuhin din nating maipakita si Jesus. Maging instrumento para mas makita pa ng iba si Jesus. Sa bahay man daw o sa trabaho, sa simbahan o sa kalsada, dala-dala natin sa puso natin ang pagkikita natin ni Jesus. Nasa kalooban ng bawat deboto, ng bawat disipulo, ang masintahing pagtitinginan nila ni Jesus. Kaya't lagi niyang ipapakita si Jesus. Makinig tayo kay Jesus. Bumabad tayo kay Jesus. Magpahubog tayo kay Jesus upang maipakita natin si Jesus at maakay natin ang iba kay Jesus.